Tan magayagan, balon terus si kanila ng gabi, tatatan ko orang. Praise God, taga dito tayo eh. Sana yung mga kabataan di rin makalimot sa lingwahe eh. Kasi importante yun, di ba? Importante eh. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, sabi nga nila may stiff neck, mga kapatid. Kaya purihin ng Panginoon, sa mensahe, puro pasasalamat, kaya yung gusto kong sabihin, hindi pasasalamat mga kapatid, kaya hindi na lang siguro yun mga kapatid. Alam niyo ba yung 1 Thessalonians 5:3, hindi na lang yun mga kapatid. Dahil nga maging ako man ay nagbabantay din, maging ako man ay sa taong ito, sisikapin kong tuluyan ng makapaghanda mga kapatid. Kaya hindi natin mabasahin yun. Masisira yung kari pastor rin. Rin ng Panginoon. Sa kwan na lang, sa 1 John chapter 3 verse 24. At ang tumutupad ng kanyang mga utos ay nananahan sa kanya, at siya ay sa kanya, at dito ay nakikilala natin na siya ay nananahan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na kanyang ibinigay sa atin. Ang tumutupad sa kanyang utos ay nananahan sa kanya. Kanino? Patras na tayo magbasa ngayon. Medyo tumaas na rin. Kasi mga iba nagtataka ko doon, bakit patras? Pwede namang pakuan. 23, patras tayo. At ito ang kanyang utos. Ito pala mga kapatid, na manampalataya tayo sa Panginoon ng kanyang anak na si Jesucristo. Kilala niyo ba yung anak? Ito yung 34 years sa iglesia ito. Na sa aking pagkaalam, mga kapatid, kasi nga nung nakaraan, may pumunta ulit na mga saksi. Mga saksi, witness. Talagang ang tanong ko na lang, sinong darating? Sabi ko. Binasa ko kung sinong darating. Ay kung hinihintay nyo yung ama, ay baka hindi siya dumating. Sabi ko, binasa ko yung anak, baka siya yung dumating. Sa atin mga kapatid, sana hindi natin, ang pagkaunawa natin ay ganun na. Sapagkat may panahon na ang pananampalataya natin talagang sa maraming mga denominasyon talagang ang pananampalataya sa pangalan ng anak na Jesus tayo at ito ang mahalaga na lang. Sabi ko yung sabi naman nila ang mulis na sila hindi pa nga ako nag-uumpisa mulis na kaagad talagang maganda rin yung kanilang pangangaral at sa kanyang paghihintay. Naghihintay din sila mga kapatid. Kaya dito nakita ko mga kapatid na ang pananampalataya. May mga tanong na minsan tinatanong din ng pastor dito sino na ngayon si Jesucristo? Ngayon, sasagutin niyo na lang yan. Kasi alam ko sa kanya tayo nang sagutin. Basta ang alam ko, ang anak ang darating. Sino yung anak? Kaya lang sumagot doon mga kapatid. Tayo mag-ibigan. Ito ang mahalaga. Ayon sa binigay na utos. At sa pag-ibig, sabi nga nila ay lahat ng kautosan ay naganap mo na kung mayroon kang pag-ibig. Kaya ngayon, sa lugar ng Sidar, sabi ko nga parang may advocacy ako doon na gusto ko yung bawat pupuntahan kong bahay pakainin nila ako. Hindi, totoo po yan, basta hindi, pakainin hindi ibig sabihin na bulalo o fried chicken naman basta di ba, pwedeng kape lang, okay na. I-consider na pagkain yun. Alam niyo mga kapatid, dahil sa pag-ibig na yan, sinisikap ko na bawat mga kapatid doon mapuntahan. Alam niyo kung bakit lumalakas po ako yung kwentuhan tungkol sa patutuo ng buhay nila doon
saka nangyari sa buhay nila nung mga nakaraan. Basta tungkol sa lahat ng patutuo nila, yung paano ang Diyos gumawa sa kanila. Yan nga yung matanda na ipatutuo ko minsan na nagbigay ng 100, parang ayaw ko yata, sabi na ni Pastor Efren, magbigay ka ng 100, ang balik sa inyo 10,000. Sabi nga nung nanay, abay, yun na lang ang pera natin, paano yan? Sabi niya, ibibigay mo ba? Nung binigay niya, pagkaraan daw, ay pinadalan siya ng 10,000. Akalain mo, kasi yung kapatid pala niya, nasa Canada. Sabi nung anak, dapat 200 ang binigay mo, mama. Para 20,000, tignan niyo mga kapatid. Kaya, yung pananampalataya ng tao, minsan hindi mo pwedeng, kanya-kanya tayo mga kapatid hindi ko alam kung kaya niyong ibigay kung anong mayroon kayo sa gawain ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng mga kapatid. Kung paano niyo mahalin yung gawain ng Diyos. Kaya ako, yun ang gusto kong mangyari doon. Sana yung bawat bahay-bahay doon ay pagpunta ko doon, pakainin ko mga kapatid. Doon may papakita talaga yung sabi ni Pastor na isang bayan na purely na nag-iibigan yung magkakapatid. Hindi ko po alam kung magagawa natin sa ibang lugar yon, sa mga komunidad natin. Hindi ko alam. Kumusta ang mga kapitbahay yung mga kapatid dito? Hindi ko alam. Pero sa lugar na yun mga kapatid, binigyan tayo ng isang lugar. Yan nga, sa 24 Manahan, sabi niyo doon, Bago, yun, tumutupad ng kanyang utos. Baka sa lugar lang doon mga kapatid, pwede nating gawin yan, na matupad natin yung salita ng Diyos. Kaya, purihin ng Panginoon, kung babasahin na ito dyan, buong dyan na ito mga kapatid, na ang mag-ibig sa sanlibutan, sabi niya dito ay parang ang mga bagay na nasa libutan ay walang kwenta. Kaya naniniwala na ako ngayon, wala kang pera, mahirap ka, maglingkod ka lang sa Diyos mga kapatid. Higit, pagpapalain ka mga kapatid. Unahin lang ang Diyos mga kapatid. Sapagkat yun naman ang sinabi ng Biblia. Bakit hindi natin subukan? Bakit hindi natin subukan? Kaya ako, nagpapasalamat ako sa Diyos. Sinikap ko dahil sa pasasalamat. Alam niyo ba kung bakit napaka-importante o mahalaga sa akin? Hindi lang linggo. Minsan dito may Merkulis, may Bernes. Alam niyo kung bakit? Gusto kong lahat ng pagkakataon sa gawain ng Diyos ay nandun ako. Dahil nga, ang prinsipyo ko, mapasalamatan ko lang ang Diyos. Una, malakas ang pangangatawan. Sapagkat puhunan mo yan mga kapatid. Pinakamalaga sa tao, malakas ang pangangatawan. Nakakalungkot minsan sa may mga kapatiran na may mga chronic disease na ginagamot na hanggang sa hindi ko alam mga kapatid. Kaya kayo na wala kayong mga chronic disease na mga karamdaman o ano bang mga malubhang karamdaman ay isang pagpapasalamat sa Diyos yun mga kapatid. Sapagkat mahalaga na ngayon ang buhay. Sapagkat tatawid tayo. Dati, ano bang pananampalataya natin? Mamatay, mabuhay. Ngayon hindi na, mabuhay kay Kristo. Purihin ng Panginoon. Isang magandang umaga po sa inyong lahat.